May mga sinaunang bagay at estruktura sa mundo na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto. Kahit libo-libong taon na lumipas, marami sa mga ito ang may mga kakaibang disenyo, simbolo at teknolohiyang hindi pa lubos na nauunawaan. Kaya mula sa sinaunang mekanismo hanggang sa malalaking estrukturang bato, bawat isa ay may kwentong nagbubukas ng mas maraming tanong tungkol sa pamumuhay at kaalaman ng mga tao noong unang panahon. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga misteryosong bagay na natuklasan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Number 10. Antikythera Mechanism. Ang Antikythera Mechanism ay natagpuan mula sa isang 2,000 years old na Greek cargo ship noong 1901. Bilog ito at gawa sa bronze na may komplikadong network ng mga giyera at mga kakaibang simbolo na makikita sa ibabaw. Kung pagbabasihan ang edad nito, napaka-advanced na yung mekanismong ito. Para sa panahon nito, ang pinakamalapit na katulad ng device ay ginawa pa makalipas ang mahigit 1,000 taon. Kahit alam na ng mga researcher ang tinatayang edad at komplikadong disenyo nito, nananatiling mahirap tukuyin kung ano talaga ang eksaktong gamit nito. Isa sa mga dahilan ay malaking bahagi ng mekanismo ang hindi nabuo. Sa mas detalyadong paggamit, maaaring itong makatulong sa pagtukoy ng mga eclipse at pagsubaybay sa kakaibang galaw ng buwan. Number 9. Stonehenge. Siguradong pamilyar na sa marami ang isang ito, matatagpuan sa Wiltshire, England. Ang iconic na Stonehenge ay tinatayang nasa 4,000 years old na at matagal nang pinag-aaralan ng mga archaeologists at researcher. Binubuo ito ng malalaking patayong bato na nakaayos sa isang malaking bilog. Ang ilang matataas na bato ay may malalaking bato rin sa ibabaw, habang may mas maliliit na bato sa gitnang bahagi ng bilog. Kung pagbabasihan ang tinatayang edad, talagang nakakamangha ang pagkakagawa nito para sa mga taong nabubuhay noong sinaunang panahon. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin kung anong eksaktong layunin ng napakalaking rock formation na ito. Number 8. Stone Spheres. Sa Isla del Canio sa Costa Rica, makikita ang humigit kumulang 300 na halos perpektong bilog na stone spheres na tinatayang nagmula pa noong 600 AD. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga kakaibang batong ito ay nalamang ginawa ng isang pre-Columbian civilization. Inukit ang mga ito mula sa isang uri ng bato gamit ang mas maliit na bato bilang mga simpleng kasangkapan. Ang mga taong gumawa ng mga stone spheres ay bahagi ng sinaunang Chibchan culture, ngunit sa paglipas ng panahon ay nawala ang maraming impormasyon tungkol sa eksaktong dahilan kung bakit nila ginawa ang mga ito. Dahil dito, maraming idea ang nabuo tungkol sa posibleng gamit ng mga malalaking bilog na bato. Number 7. Kat Shabib. Ang Kashabib, na kilala rin bilang Kat Shabib, ay isang sinuunang pader na matatagpuan sa Jordan. Umaabot ito ng humigit kumulang 93 miles at may mga bahaging tila walang malinaw na patutunguhan o layunin. Nagsimula ang mga misteryosong pag-aaral sa pader noong 1948 nang mapansin ito ni Sir Alec Kirkbride, isang British diplomat sa Jordan. Habang lumilipad sa ibabaw ng lugar, sa paglipas ng napakahabang panahon, maraming bahagi nito ang nagbago, ngunit tinatayang ang orihinal na taas ng pader ay mahigit 3 feet lang. Dahil dito, hindi ito ganoong tugma sa ideya na ginawa ito bilang isang malaking security wall. Meron ding mga labi na mga estrukturang mukhang maliit na tower. Tinatayang nasa 100 ang mga ito at iba-iba ang kanilang diameter mula 6.5 hanggang 13 feet. Number 6. The Great Pyramids. Ang Great Pyramid of Giza ay nananatiling isa sa pinakakilala at pinakanakakamanghang sinaunang struktura. Kahit mahigit 5,000 years old nang naitayo ang mga ito, malaki ang naitutulong ng mga pyramid para mas maunawaan natin ang pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian, ang kanilang paggalang sa mga pharaoh at ang kakaibang paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Ginamit ang mga pyramid bilang mga burial site para sa mga pharaoh at ang kanilang pagtatayo ay bahagi ng malawakang proyekto noong sinaunang panahon. Sa loob at paligid nito ay may iba't ibang bagay na iniuugnay sa pamumuhay at paniniwala ng mga sinaunang pinuno. Number 5. Voynich Manuscript.
Ang kakaibang librong ito ay may humigit kumulang 250 pages at tinatayang nasa 600 years old na. Natuklasan ito ng isang bookseller noong 1912 at naglalaman ng manuscript ng mga hindi kilalang letra, larawan ng mga halaman, zodiac signs at iba't ibang kakaibang illustration. Mula nang matuklasan ito, naging malaking paksa na ito ng talakayan at pag-aaral ng mga researcher. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin ng mga nakasulat dito? Sa ngayon, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nilalaman nito. May ilang naniniwalang isa itong uri ng code, habang ang ibang researcher naman ay naniniwalang isinulat ang libro gamit ang wikang hindi pa nakikilala. Meron ding mga eksperto na naniniwalang maaari isa lamang itong Renaissance era. Number 4. The Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin ay isang sinuunang tela na pinaniniwalaan ng ilang Kristiyano na maaaring naging bahagi ng burial tradition na iniuugnay kay Jesus Christ. Kilala ito dahil sa mga bakas at imahe na makikita sa tela na tila nagpapakita ng anyo ng isang tao. Hindi pa ganap na malinaw ang pinagmulan nito, ngunit ang pagkakaroon nito ay naitala ng Catholic Church noong 1353 sa Léré, France. Hindi rin tiyak kung paano ito nakarating doon. Gayunpaman, may ilang Kristiyano at researcher na patuloy na kumukwestiyon sa resulta ng pagsusuring ito hanggang ngayon. Number 3. Kochno Stone. Ang tinatayang 5,000 years old na Kochno Stone ay unang nakilala noong huling bahagi ng 1800 at ilang beses nang pinag-aralan mula noon. Una itong natuklasan noong 1887, ngunit kalaunan ay tinakpan ito ng mga archaeologists upang maprotektahan ang mga sinaunang marka nito. Muli itong nahukay noong 2016 para sa karagdagang pag-aaral. May sukat itong humigit kumulang 43 feet at puno ng mga paikot-ikot na disenyo na tinatawag na cups and rings. Ngunit ang mga disenyo sa Kochno Stone ay tinuturing na ilan sa mga pinakakapansin-pansin sa Europe. Number 2. Nazca Lines. Unang napansin ang Nazca Line mula sa isang commercial aircraft noong 1920s at mula noon ay naging isa na itong nakakamanghang paksa ng pag-aaral. Matatagpuan ang mga ito sa Southern Peru kung saan may daan-daang malalaking linya na bumubuo ng mga larawan ng halaman, hayop, mga nilalang na tila katang-isip at iba't ibang geometric shapes. Makikita kung gaano kalawak ang mga ito dahil malinaw silang nakikita mula sa impapawid. Ang pinakamahabang linya ay umaabot ng humigit kumulang 1,200 feet. Ayon sa mga siyentipiko, ginawa ang malalaking disenyong ito mga 2,000 years na ang nakalipas ng mga Nazca people. Number 1. Real Life Hobbits. Noong 2003, nakagawa ang mga scientists ng isang napaka-interesanting discovery sa Flores Island sa Indonesia. Natagpuan nila roon ang mga sinaunang buto ng isang maliit na kamag-anak ng mga unang human ancestor na pinangalanang Homo florensis o mas kilala bilang Hobbit. Batay sa pagsusuri, ang mga buto na tinatayang nasa 30 years old at may taas na humigit kumulang 3.5 feet. Nung una, inakala ng mga researcher na maaaring may kondisyon siyang tinatawag na microcephaly na maaaring magresulta ng mas maliit na bungo at mas maikling pangangatawan. Ang Wedge of Iod. Noong 1974, natuklasan sa Romania ang tinatawag na Wedge of Iod. At mula noon ay naging paksa ito ng maraming pag-aaral at takahaka dahil sa kakaiba nitong composition. Karamihan sa material nito ay aluminum kasama ang maliit na dami ng iba pang elemento tulad ng nickel, zinc, copper at lead. Ngunit hindi pa rin malinaw kung paano at bakit ito ginawa noong panahong iyon. The Copper Scroll. Natuklasan noong 1952 sa West Bank ng Palestine ang Copper Scroll na tinatayang nasa 2,000 years old na. Gawa ito sa copper at natagpuan sa parehong lugar kung saan natuklasan ang Dead Sea Scroll. Isinulat ang scroll noong panahong kontrolado ng Roman Empire ang Qumran. Ayon sa isang teorya ng mga researcher, maaaring may mga sinaunang kayamanang itinago noong panahong iyon at ginawang scroll upang itala ang mga lokasyon kung saan maaaring matagpuan ang mga ito. Kim Ji-won's tomb. Ang ilan sa pinakamahalagang archaeological discoveries ay natagpuan ng mga taong wala namang planong maghanap ng ganitong bagay.
Noong 1974, halimbawa may mga magsasakang Tsino na nakagawa ng pambihirang tuklas nang matagpuan nila ang terracotta army ni Emperor Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Ang mga clay figurine mismo ay hindi na gaanong misteryoso dahil alam na inilagay ang mga ito bilang bahagi ng sinuunang paniniwala para samahan at protektahan ng emperador sa kabilang buhay. Ang mas malaking palaisipan ay ang mismong libingan ni Qin, kabilang ang eksaktong lokasyon nito at kung anong mga sinuunang bagay ang maaaring naroon. The Big Circus. Matagal nang kilala ng mga archaeologists ang mga sinuunang stone walls na ito mula pa noong 1920s, pero kakaunti pa rin ang nalalaman tungkol sa mga ito. Isa sa mga dahilan ay hindi pa gaanong nabibigyan ng malawakang pag-aaral ang mga estrukturang ito. Gayunpaman, may ilang researcher na nakapagtala ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Tinatayang ginawa ang mga ito mga 2,000 years na ang nakalipas, bagamat hindi pa ito tiyak dahil posible ring mas matanda pa ang mga ito. Sa ngayon, 11 malalaking bilog ang naitala at posibleng marami pang iba ang matuklasan habang nagpapatuloy ang pananaliksik.